blessed morning sa bawat isa sa atin at sa ating tagapanood at taga-subaybay. Shout out po sa inyo kung saan man kayo sa Pilipinas. Good afternoon po. At sa kung saan sulok ng mundo kayo ngayon, kami po ay nagpe-pray ng protection ng bawat isa sa atin sa umagang ito. So, napibless ako sa worship natin na kahit tayo-tayo lang. Ang feeling ko parang ang dami-dami natin. Na-feel nyo ba yun? Yung presensya ng Panginoon? Yes. Kasi sabi naman ng Panginoon is, if you are 2 or 3 gathered together, He is in the middle of us. Amen. So, sa umagang ito, excited pa ba kayo? Yes, of course. Yes. Kahit hindi kayo excited ako nakatayo, pero at least excited kayo sa salita ng Diyos. Amen. Kami naman. So, this morning, actually, yung dapat nung October pa tong preaching ko kasi nga sa Pastor Appreciation Month natin. Kaya lang, wala po tayong gathering noong October. So, ngayon po natin i-celebrate yung mga Pastor Appreciation natin. Wala pong late sa pagmamahal ng Diyos. Amen. And every day po yun na appreciate natin sila. Kahit man hindi nakikita, minsan hindi nakikita sa amin, pero we are always sa heart namin yung celebrate na kayo po, ay naisip po namin kayo lagi. Amen? Yes, So, sa umagang ito, sabi ng may nabasa ako kasi na book na sinulat siya ni Bruce Howell na isa siyang senior pastor sa Amerika na naghahandle siya ng 5 na churches sa Amerika sa 4 state. Kasi sa Amerika may mga state sila eh. So 4 state siya doon na isa siyang senior pastor na 5 churches. He worked also for the Billy Graham Evangelistic Association in the Development Department. Kaya dito ko nakuha yung, nung nabasa ko kasi maganda siya na i-share sa month ng Pastor Appreciation Month. So, before we start, let's pray first. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful day. We thank you, Lord, for your provision sa protection ng bawat isa sa amin. We thank you, Father God, despite of the situation, Lord. Meron kami, O Lord, na privilege na to worship you, Father God. So, sa umagang ito, we pray, O Lord, kahit man sa aming mga viewers, we prayed for your protection upon them. We pray, O Lord, that you will bless them always, was over them, Father God, kung saan man sila ngayon, O Diyos. Kahit saan sa mga kapatiran po namin, O Lord, na hindi naka-join ngayon, we pray, O Lord, for your protection upon them, kahit man sa kanilang mga trabaho, Father God. Yes. And we pray, O Lord, sa umagang ito, I'm asking, Father God, for your guidance upon me, O Lord, as I deliver your words, that you will help me, Father God, that I will deliver your words clearly and understandable na maging blessing ng bawat isa sa amin, O Lord. So we pray, O Lord, this all I ask, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So, ang topic natin ngayong umaga is bless your pastor. Sa first, i-click mo yung parang baso sa baba. Ayan. Sabi niya doon sa 1 Thessalonians 5:12-13. Now we ask you, brother, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, in which admonish you. And 13, hold them in the highest regard in love, because of their work, live in peace with each other. Ito yung, si Paul ang nagsulat nito eh. Nag-i-encourage siya na kailangan nag-encourage siya sa mga Thessalonians, na kahit ganun din po tayo ngayon, na kailangan natin i-respect at encourage yung mga pastors, kahit mga leaders, laymen, lahat po Diyos ng ginagamit ay lahat po ng ginagamit ng Diyos sa church ay kailangan po natin silang i-respect, kailangan po natin silang i-acknowledge. Amen. Yan po yung encourage ni Paul sa verses na to. Kasi sila po yung nagtatrabaho para sa atin. Sila po yung laging andyan para sa atin. Amen po ba? Amen. So, sabi niya is, how to
to treat your pastors or pastoras, sabi niya. Paano daw natin i-treat sila? Yung mga pastors natin, yung mga leaders natin, yung mga ginagamit ng mga Panginoon sa alagad ng Diyos. Number 1 is know Him. Sabi niya, know Him, acknowledge the fact that He is unique. That yung pagka-unique na, yung He is the only one. His style, yung technique niya. Kailangan i-appreciate natin yung technique niya, the way siya mag-deliver ng salita, the way siya deliver ng mga words of God na kailangan yung mga ganyan ay kailangan po na i-appreciate natin at i-acknowledge natin yung mga ginagawa nila. Personality, sabi niya, personality yung quality nila. Kailangan natin din yung i-appreciate din yung quality nila. Yung gifts, yung mga talent nila, kailangan na appreciate natin ang mga yon kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Character, traits, yung ugali po nila, kailangan po natin na intindihin, kailangan po natin na mayroon yung understand ng mga kung ano man po yung mga mayroon sa kanya na bilang isang pastor siya. Amen? And others are unique to Him. Hindi po ibig sabihin, hindi po yun yung porket mababa yung sahod ng pastor, hindi porket mababa yung pinag-aralan ng pastor, mamalitin po natin siya. Hindi po. Kaya siya ang Diyos, the Lords of Lords and the Kings of Kings, choose them na magsilbi sa alagad ng Diyos. God chose them. God chose them na silang alagad ng mga Diyos. So, kahit ganun din po tayo. Kasi pag hindi mo nire-respeto yung mga pastor mo, yung mga leaders mo na nag-guide sa'yo, hindi mo nire-respeto ang Diyos. Amen? Amen. So, kailangan po natin yon na i-respeto sila. Kailangan po nitang maandon yung love din natin sa kanila. Let him who he is. Sabi niya, kung ano yung ugali na, kung ano po yung nakikita mo na standard niya, hindi mo siya pwedeng baguhin kasi ganun siya eh. Hindi mo siya pwedeng turuan na dapat ganito, pastor ka, dapat ganito. Hindi po. Sa tagal, alam po nila yung mali at alam po nila yung hindi. Hindi po ganun. Kailangan po na naka-under po tayo sa kanila. Amen? Bakit kailangan natin kailangan natin magagawa yan na i-appreciate sila or i-respect sila or mahalin sila? He loves God in you a lot. He really does wants God's best for you and your family. Kaya yung kagustuhan nila na yun yung gusto ng mga leaders natin, yung mga pastors natin na mahalin natin ang Panginoon na tulad ng pagmamahal nila sa Panginoon at sa ating mga family. Second is, His work knows no time for location boundaries. Wala po silang pinipili. Basta salita ng Diyos ang may bibigay nila or may deliver niya. Wala po yung limit, wala pong limitasyon yun. Wala pong boundaries. Kailangan andyan sila lagi. So, kailangan din po natin i-appreciate yung mga ganyan na ginagawa nila. Kasi yung pagod, yung mga sacrifices, andun po lahat. Amen? So, kahit ganun din po kayo sa mga nanonood sa umagang ito, ganun din po ang gawin natin. Kahit man po saan tayo ng churches, kahit saan man po tayo magpunta ng churches, kailangan dapat po ganun yung tingin natin sa mga pastors po natin, mga leaders po natin. And number three, He is greatly encouraged by your faithfulness. Nag-i-encourage sila sa atin. So, ganun din po tayo. Kailangan din po na andun tayo nakagabay din po sa kanila mag-encourage. Parang vice versa lang yan. They encourage us, so encourage din natin po sila. Amen? Number 3, ito yung pinaka-sensitive sa number 4. He hear much more negative information than positive. Minsan, kadalasan nangyayari to. Lalong-lalo pag mga bago ang pastors. Ano ba yan? Kasi sa Pilipinas kasi, ang alam ko may mga sila, di ba? Yung parang reshuffle. Yung mga churches. Hindi ko lang po alam ngayon kung hanggang ngayon. Pero pag mga ganyan po, yung mga churches tapos umalis yung isang pastor na i-transfer sa iba, tapos may na-i-assign doon,
kailangan din po pantay yung pagtingin mo, yung pagrespeto at pag-acknowledge mo sa pastor na ipalit doon. Ganun po yung gagawin natin. Na hindi po dapat po maiwasan natin yung mga ganyang bagay na hindi puro lang negative yung maririnig sa atin sa ating mga members para sa pastor. Sabi nga ng Bible is don't touch the anointed one kasi God chose them, God appointed them na magsilbi sa Panginoon. And then hindi ibig sabihin na kung kilala natin ang pastor natin or paano natin kilalanin yung pastor, hindi ibig sabihin na kuha po tayo ng tape measure at isukat yung width at isukat yung haba, hindi po ganon. Kung baga, for example, si Pastor Don at si Pastor Carlo, huwag mong i-compare. Kasi iba yung uniqueness ni Pastor Carlo, iba yung uniqueness ni Pastor Don. Iba yung gift ni Pastor Don, iba yung gift ni Pastor Carlo. Kailangan pong label yung tingin mo sa kanila kasi gunan po ang tingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. So, number 2, how to treat your pastor. Number 1 is know him. And number 2 is esteem him very highly. Ito yung sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:13. First, ba? Ayan. To prepare God's people for works of service so that the body of Christ may build up. Ito yung sinasabi ni Paul na kailangan natin encourage sila parang itaas mo sila. Itaas mo sila sa ngalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Na esteem him very highly. Always speak honorably and respectfully of him. Ito yung sinasabi ni Paul doon sa 1 Thessalonians 5:13. He deserve your highest and best opinion. Hindi po yung puro negative yung naririnig. Kailangan din po kung may mga suggestion pila, support. Amen? He is the messenger of God to your soul and shepherd and teacher. Sila po yung mga... In Ephesians 4:11-12 says, It was he who gave some to apostle. Ito yung binigay ng Panginoon ng 5 gifts. Sa 5 gifts sa churches na din po to ni Pastor Carlo. So kahit hindi natin isa-isahin kasi discuss po nito ni Pastor Carlo sa mga Bible discipleship group po natin. It was he who gave some to be apostle, some to be prophet, some to be evangelists, and some to be pastor and teachers, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may build up. Ito yung sinasabi doon ni Paul na ito yung work of the God give the gifts for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ito yung mga binigay ng Panginoon sa mga gifts sa mga churches. Kailangan po natin kailangan po na makinig tayo sa kanila. Kailangan po na sundin sila. Sa Hebrews 13:7 says, remember your leaders who speak the whole of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ibig sabihin nila doon is pagandahin mo yung pastor mo sa harapan ng tao at sa sarili mo mismo. Ipakita mo yung pag-submit mo na kung may mga decision or mga gusto nating gawin, kailangan po natin mag-ask tayo sa pastor natin. Kailangan po nga tanungin natin sila tanungin natin yung mga leaders po natin kung okay ba to or maganda ba to. So, kailangan po na mag-submit tayo sa kanila at sa mga advices nila. Kailangan po na makinig tayo sa mga advices nila.
Number 3, remember Him. Remember Him at the throne of grace. Kailangan po na, kailangan nandun po pag sa mga prayer time, sa mga quiet time po natin, kailangan na maalala po natin, ipag-pray po natin sila. Pray for Him that He will be humble, patient, full of faith, joy, and peace. Ang problema dito kung may ano po ba, may quiet time po ba tayo sa Panginoon? Yun yung problema. So, kailangan po na mayroon po tayong devotion sa Panginoon, mayroon po tayong prayer, at isama po natin lagi sila. Kasi, pray. Kasi ano po, sila po yung kailangan po na masigla sila lagi sa pag-deliver ng salita ng Diyos. Pray that God will constantly renew His passion for Christ, His church, and the unsaved. Kasi lagi po, yun po yung trabaho ng binigay ng Panginoon sa kanila. Kailangan natin lagi na ipag-pray sila, obligasyon natin, bigyan natin ng yung sarili natin na obligasyon na ipag-pray sila. Paano kung may mangyari yung pastor mo? Paano kung may nangyari sa family niya? Ibig sabihin, hindi po natin pinagpipray ang pastor natin. So, yun po yung kailangan po natin na ipag-pray din po na lagi sila. Kasi yung prayer po is powerful. Amen. So, kailangan po na tulungan natin sila sa mga prayers po natin. That they are prone to attack by the enemies. Diba? Kasi yun, andyan po sila lagi na prone sila na ma-attack ng enemies. Siyempre, ang enemies ba gustong-gusto niya yung ginagawa ng mga pastor bros natin sa kabutihan ng buhay ng bawat isa. Kahit sino po, kung may mga enemies ka, siyempre, against doon, opposed doon sa ginagawa mo sa mga enemies. So, ganun din po yung mga kalaban, yung mga enemies, yung nagdi-distract, nagbibigay ng mga distraction sa mga pastors natin na naghahayag ng salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, they are prone to attack by the enemies. So, kailangan ipag-pray yung protection, kailangan na ipag-pray natin yung andyan lagi yung humbleness nila sa Panginoon, ipag-pray natin yung patient, yung minsan kasi si Pastor Don, ang haba-haba po ng patient niya. Tahimik lang po yan. So, yung full of faith nila, kailangan po na ipag-pray natin. At saka yung joy in their hearts, nandun lagi yung joy sa heart nila na mag-deliver ng salita ng Diyos. Yung joy sa life nila na lagi silang masigla, lagi silang yung uptick, maliksi sa pag-deliver ng salita ng Diyos. Alam ko, Bisaya eh. Saka peace, yung andun yung peace of mind nila na kahit sa trabaho, kahit man sila magpunta, andun yung peace of mind nila na andyan yung Panginoon sa tulong ng prayers ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. And 1 John 5:14 says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Kasi bawat prayer ng isa sa atin, nakikinig ang Panginoon. He always binibigay niya lagi yung mga solution, binibigay lagi yung mga sagot. Amen. In Hebrews 13:7 says, "Remember your leaders who spoke the word of God. Do you consider the outcome of the way of life and imitate their faith?" Yung dedikasyon nila sa Panginoon. Yung mayroon sila yung pagkakaroon nila ng private worship. Kailangan sundin po natin yun. Ganon din po sa atin mga members. Kaya po hindi po maging church ang isang simbahan kung ang andun lang yung pastor. Hindi po maging church ang isang simbahan kung walang members. Kaya po nagbibigay ng members din ang Panginoon to support sa mga pastors, sa prayers at sa lahat ng mga kailangan. Yun ang number one na kailangan na gawin natin. Kailangan din po na andyan tayo na sumusunod sa kanila. Minsan, pag sa Bible study, Pastor, naantok po. Minsan,
walang parang ganang makinig. Pero hindi po yun yung kailangan po natin na makinig lagi po sa kanila. Sabi niya nga doon, a leader is not a leader if no one is following him. Di ba? Paano naging leader ka kung walang sumusunod sa'yo? Kaya nga po leader siya, kaya binigay siya ng leader ng Panginoon para sundin po natin siya. Yung pagsunod po natin sa pastor, yung pagsunod natin sa mga utos nila, it make more closer us to God. Malapit tayo sa Panginoon. We are Christ-like kasi yung tinuturo nila is galing lagi sa Biblia. Yung tinuturo nila sa kabutihan mo, kabutihan ng buhay mo sa makikita ng tao na kung sino ka. Amen? Need to follow, sabi niya doon. Need to follow. Follow your pastor in humility. In 1 Peter 5:1-3 says, to the elders among you, I appeal, a fellow elder, a witness of Christ, suffering in one who also will share in the glory to be relieved. Be shepherd of God's flock that is under your care, serving as overseer, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. Ang mahirap yun, yung greedy money. Not lording it over the entrusted you, but being example for the flock. Yan po yung ino-exercise natin, na andun lagi yung willingness natin, andun lagi yung willingness sa heart natin. Ito yung, si Peter, yung na-mention ni Peter dito is yung pagkaroon ng the spirit of humility na dapat andun po sa atin. Sa 1 Peter 5:10 says, young men, in the same way, be submissive to those who are older. All you, clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud, but gives you grace to the humble. Ang Panginoon, ang kailangan po na kailangan din po na hindi tayo maging boss. Kailangan mag-humble po tayo sa Panginoon. Hayaan mo, kung may ginawa ka, kung may naibigay ka sa kapwa mo, huwag mong ipagmayabang. Hayaan mo ang Panginoon ang magtataas sa'yo. Amen. As your pastor, humbly, live humbly before God and your neighbors. Sabi niya doon. Number 2, na under pa siya doon sa need to follow. Number 2 is follow your pastor in holiness. In 1 Timothy 1:5, here is the trustworthy, seeing if anyone set his heart on being an overseer, he desire a noble task. 2, now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach. 3, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Ito yung tinuturo ni Timothy, na kailangan ng isang leaders, na kailangan natin na sundin sila kasi sinusunod nila yung mga leaders po natin, andyan sinusunod po nila yan. Ganon din po tayo, kailangan po natin na sundin natin to, maging holiness tayo, maging holy tayo sa harapan ng Panginoon. Ito yung sinasabi ni si Timothy to, sinasabi niya to kay si Paul, sinasabi niya to kay Timothy. Kaya ito yung intindihin natin na the call of ministry is holiness. Amen. So, number 3 is he must manage his own family when see that his children obey him with proper respect. 5, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? So, kailangan na, pag isang leader siya, kailangan niya marunong po sila na mag-handle.
kasi nasusunod po nila yung utos ng salita ng Diyos. So ganin po dapat tayong mga members na kailangan po na sundin yung we are always na andun yung holiness natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Number 3, need to follow is follow your pastor in hope. Ito yung utos ni sinabi ni Paul sa mga Colossians people. Next page. Once you were alienated from God and were enemies in your midst because of your evil behavior. But now we have reconciled you by Christ's physical body through death to present your holy in His sight without blemish in freedom from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard in that has been proclaimed to every creature under heaven, of which I, Paul, become a servant. Ito yung sinabi ni Paul that it reminded us na kung may naghihingi ng advice sa atin, asking advice to share the good news of the gospel with a dying and broken world. Nakikita po natin yung nangyayari ngayon sa mundo. When our friends, neighbors, co-workers are looking for our advice, yan po yung ibibigay natin, yung hope. Kasi pag habang andyan ang Panginoon, nandun yung hope natin eh. Habang andyan ang Panginoon, andyan lagi, nagbibigay lagi siya ng hope sa buhay ng bawat isa sa atin. We can always give them the good advice na galing sa Biblia na magbibigay sa kanila ng sigla, magbibigay sa kanila ng lakas, or magbibigay sa kanila ng habang may buhay, may pag-asa. Diba? Amen. Habang may buhay, may pag-asa, pag dyan ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sa number 5 na tayo, to how to treat your pastor. Number 5 is, use your skill to please Him. Kung saan ka magaling. Ba't ka Sima sa akin dyan. Kung saan ka magaling, gamitin mo yun to bless your pastor. Na-encourage po sila doon. Nabibless po sila doon. Amen po ba? Galing kumain. Sabi niya, mabibless yun. Mas lalo yun, nabibless doon. Kasi yung, para hindi masira yung niluluto, yung pagkain. Kasi bawal magtapon ng food. Amen. He can do the work all by himself. He need your help. Hindi po sila yung hindi sila robot na kayang gawin lahat. Hindi sila napapagod. Napapagod din po sila. So kailangan po nila bilang isang members, kailangan po yung kailangan po nila yung tulong natin sa kanila. Not only the skill will bless him, also workforce. Ano ba yung mga workforce na kailangan natin gawin? Sa trabaho sa mga churches, yung mga pagwalis-walis, or kahit maliit lang yan, malaki na sa pastor yun, nabibless na po sila yung kahit yung mga elders, nabibless, kahit bawat galaw mo, nagagawa mo, nabibless po sila doon. Wawalis ako ngayon. So, kailangan po na kung ano yung makikita natin na maitulong sa church, yun po ang gagawin natin. At ganoon din po sa ating mga tagapanood, ganoon din po, support your pastor, support your leaders, support your church. Kasi yun yung number 1. Wala pong churches kung walang support. There are something you can do that either he can or doesn't have the time for it. Kahit may gusto siyang gawin, kung wala siyang time, kailangan na andun ka na naka-assess sa kanya. Guilty ako dito. Nakaka-guilty naman to. Hindi tulad dito. Example is, dito kasi medyo mahirap tayong mag-visitation, andun yung nag-limit tayo. Pero pag sa Pilipinas, malaya tayo. So, number 1 na pwede natin gawin is visitation. Kung hindi po kaya ng pastor,
tayo pong visit sa mga kapatiran para ma-encourage sila, mabigyan sila ng Dito, we can visit din social media. Oo, sa mga social media. Kasi ngayon, puro social media Kahit na nga isubo mo sa kanila, minsan kahit isubo mo na sa kanila, tinatanggihan na So, kailangan sige lang, do your part. At least magagawa natin yung part natin para sa kanila. Nasabi ko kanina, yung support. Sa mga, sila Ate Jen, sa Lulia, sila Ate Jen, at saka si Jane, at saka si Jane. Nabibless po sila pastor sa bawang tuwing Friday sa pagluluto niyo po sa amin. Kahit din po kami, nabibless po kami sa inyong, andyan po kayo lagi. Sa sarap na food, sa support, at saka, kahit wala po kayo, pinapadala niyo po. Maraming kami po ay napapasalamat sa inyong pagmamahal sa aming church, sa aming mga pastor. Nabibless po sila. At lalong-lalo na po ang Panginoon. Nabibless po sa inyong ginagawa. Sabi nga ng salita ng Diyos is, your labor is not in vain. Yung memorized verses po natin yan. Yung favorite verses natin. So, number 6. Ano tayo sa number 6? Squelch gossip. Ouch. Squelch, to stop. Ano ba yung another term ng squelch? Stop, control. If you hear a negative comment, response with positive one. Pag may naririnig mo doon sa, si pastor naman, hindi marunong. Mali ang grammar. Naku po! Tigas ng Aliwaliwa. dila. Tigas ng dila. Tigas ng dila. Paano po yun? Ang pastor, igorot. Char. Paano po yun? Paano po yun? Ang pastor kasi hindi marunong, hindi Tagalog. So, kailangan po na hindi yun yung If misinformation is being spread, correct it with the accurate information. I-correct mo. Kung may nakinig ka, na alam mong hindi naman ganun, dapat i-correct mo. Huwag mong dagdagan na yung, huwag mo nang dagdagan yung, kung ano yung, narinig mo doon about sa pastor mo. Kasi alagad sila ng Diyos. Sabi ko kanina, don't touch the anointed one. Kung may ginagawa man siya or may mali siya, ang Panginoon ang magkukorek sa kanya. Hindi ikaw, hindi ka Panginoon na magkorek sa kanya. Sometimes silence or just walking away will speak volumes. Diba? Yes. Kailangan i-depend mo siya. I-depend mo yung pastor mo. I-depend mo yung leaders mo. Yung elders na sinusunod mo. How to control gossip. Don't repeat something unless you know it to be true. Huwag mong, kung may narinig ka, huwag mo nang ulitin na sabihin doon sa kabila or doon sa isa. Second-hand knowledge is not enough to justify repeating something. You will get something wrong and it will hurt others. Nakakasakit. Kahit hindi sa pastors, kahit sa ating mismo. Diba? Lalo tayong mga babae, mga nagger tayo minsan. Sa sarap ng usapan, kailangan pala na i-control natin yun. Kailangan natin na minsan nangyayari ang mga to, lalo sa mga ating mga kababaihan. Kasi mga lalaki, hindi man sila madaldal. Sa atin po. Kaya pala gustong-gusto mo doon sa kabilang bahay, sa kapitbahay, yun pala pinag-uusapan doon. Iwasan po natin yun. Ayaw po ng Panginoon ng gossip. Yes. Ayaw po ng Panginoon ng ang isang tayo pinag-uusapan. Kailangan po na kailangan po na yung manggagaling sa bibig natin is nabibless sila. Nabibless yung mga kasama natin. Amen. Don't confess other people's sin. Pag nakita mong ginawa na medyo na alam mong hindi kagustuhan ng Panginoon, huwag mo na ikwento doon. Huwag mo nang ikalat doon. Ano ka, announcer? Newscaster? Hindi po yun. Kahit nga balita minsan may mali. Marami. Mga fake news. Ang salita lang ng Diyos ang hindi fake. Kaya dapat ganun po yung i-share natin. Yes.
sa mga tagapanood din po natin, kailangan po na yun po yung blessings na i-share natin sa mga kahit mga kaibigan natin, sa mga family natin, yun po yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi piki. Yes. Don't repeat unless it is helpful to do so. You have wasted interest and admonition. Huwag mong, pag may nasinabi, huwag mo na ulit tanong-tanungin na ano yun, huwag mong ulit-ulitin. Kasi binibigyan mo siya ng interest eh. Yung nagtatanong sa'yo, parang yung naririnig mo, binibigyan mo ng awang para lumaki. Tulad nung parang apoy, na may maliit na apoy dyan na gusto mong patayin mo sana, i-stop mo, ibinuhusan mo ng gas eh. Kaya kumalat. Parang ganun yun. Kaya kailangan na natin yun, i-minimize or i-stop natin yung mga ganung gawain. Kahit sa mga kadalasan kasi hindi na kadalasan nangyayari sa mga churches minsan, yung grupo-grupo. Naku po, may mga grupo-grupo tapos ang pag-uusapan yung ganito, ganyan. Hindi po yun. Dapat, kasi nga sabi niya, one body, one church eh. Kailangan wala iwasan po natin yun. Kailangan magkakaisa po tayo doon sa to glorify God. So, next na tayo. Doon tayo sa number 7 na how to treat your pastor. Number 7 is praise him. Express appreciation from time to time. Kailangan ma-appreciate natin yung magagawa nila. Yung kahit pananamit, maganda yung mo, pastor, kailangan i-appreciate din. Kasi po, kahit yung mga preaching nila, yung number 1 yung pag-preaching nila, yung pag-deliver ng words, kailangan po natin silang i-appreciate doon. Kasi pag nakarinig sila ng magandang feedback or yung pagpupuri sa kanila, nabibigyan sila ng sigla, nabibigyan sila ng na-encourage sila na lalong pagandahin or lalong bigyan ng atensyon yung ginagawa nila. Hindi sila paluoy-luoy. Diba? The more you praise him, the harder he'll work. Diba? Ganun po. So, kailangan yun po ang gawin natin. Kahit sa atin. Kasi kahit nga sa trabaho natin, maganda yung ginawa mo Marami kang sales. Marami kang sales. Syempre, matutuwa ka. Lalong gagano'n. May commission. Diba? Ang commission natin sa Panginoon, sa langit yun. Amen. Huwag mong singilin sa huwag mong singilin sa yung maganda yung kasi yung commission mo, the spirit of commission na andun yun sa Panginoon. Sa langit yun. Yung throne mo andun yun. Yung crown mo na ilalagay na doon ng Panginoon. Amen. Already. Last na tayo, number 8. Bilis. Okay lang po ba? Naintindihan po ba? Amen. Number 8 is remember his priority. Family. Hindi lang si pastor ang ma-remember natin during prayer natin. Kahit sa mga family nila. Not only pastor, but also their family and saved, partners, and children's. Kailangan po natin na ipag-pray din yung mga families nila, yung protection nila, kahit sa mga anak nila, kailangan na ipag-pray din po sila. Lalo dito, yung malayo sila, lalong-lalo tayo dito, sa OFWs, yung mga pastors na naiwan ng pamilya sa Pilipinas, kailangan ipag-pray yung protection ng bawat family sa kanila. Kasi minsan, nangyayari to Naalala niyo si Lot? Si Lot, di ba? Lalo siyang kinurse ng niya, yung asawa niya. Dapat mag-support siya Lalo siyang kinurse kasi minsan ginagamit ng mga kalaban, demonyo, yung families na mag-aagis doon sa ginagawa ng pastor. Nag-aagis doon sa ginagawa ng pastor na sa pagpapastor or sa pagiging pastor or pagiging isang leaders sa isang simbahan. Against yun yung mga ginagamit ng mga demonyo, families, kung hindi families, mga anak,
or asawa, so kailangan na ipag-pray po natin ito. Kailangan po na ipag-pray po natin sila sa mga protection na andyan lagi yung protection, andyan lagi yung naka-inline sila lagi, na maging support. Yun ang gagawin natin bilang isang members na mag-support sa kanila, mag-prayer sa kanila. Kasi para hindi, parang magbibigyan sila lagi ng encouragement or magbibigyan sila lagi ng yung sa heart nila ng joy, sa heart nila na kampante sila, na andyan lagi yung family nila is mayroon silang good health. Siyempre yung pray natin po is good health nila, protection, kahit sa mga bata na lalaki sila na guided by God, na tulad sa sa mga tulad sa atin na nakikinig sa salita ng Diyos. Ganun po ang kailangan natin na gawin. Yung sa pag-pray natin sa mga pastors, yung protection nila lagi sa trabaho, para walang yung mga malayo sila sa danger. Yung sabi ko kanina na ang alagad ng Diyos is they are prone attack by enemies. Na andyan lagi sila na hindi sila hindi sila maging aware, na minsan kasi may mga distraction na kailangan ipag-pray natin na maging aware sila, or sa distraction, alam mo naman sa nangyari ngayon. So, kailangan po na lagi tayong andyon na nagpipray din sa kanila, kahit sa family nila. Kahit sa mga pamilya natin, ipag-pray natin yung mga family natin na family unsaved. Ipag-pray natin yun. Kasi lahat na nangyayari doon sa Matthew 24, andan yung sign and wonders na nangyayari na ngayon. So, kailangan na double time tayo na ipag-pray natin ang family natin para ma-save sila. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi sila maiiwan. Matutuwa ka ba na may maiiwan sila? Matutuwa po ba tayo na maiiwan sila? Hindi po. Kailangan po natin na tayo ang nakakaalam ng salita ng Diyos. Kailangan po tayo na tayo ang tatayo or tayo ang mangunguna na magbibigay sa kanila ng encouragement, magbibigay sa kanila ng yung salita ng Diyos na mai-share sa kanila. Amen? Amen. Tapos na ako. Maraming salamat po sa panonood sa umagang ito. May nabasa akong sabi ni Ron Carlson, I am the pastor like you. Another experiment in grace, a fellow witness to the truth in flesh and blood, testimony to the goodness of God. Amen. So, sa umagang ito, sa aming mga tagapanood, sana po ay may natutunan kayo sa umagang ito, at sana po ay na-bless ang bawat isa sa pakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, let's all stand and kantahin natin yung kinanta natin yung kanina, Eagle Wings.
natin, and I'm requesting Ate Lynn na ipag-pray po natin sila. Enhance po natin sila na i-release po yung blessings, ipag-pray natin yung protection sa kanila, ipag-pray po natin yung na andyan sila lagi, na God will encourage them more, na mabibigyan sila ng more wisdom and more knowledge. So, lahat po tayo ay mag-pray sa umagang ito. Panginoon, we so much thank you, Lord, for your faithfulness, O God. Yes, Father. Salamat, O Diyos, sa pamilyang ito, God, sa simbahan ito, Lord, Yes, Lord. na nangunguna ka, Panginoon, that despite, Lord, of our ups and downs, O God, Yes, Lord. we are blessed, O God. Binigyan mo kami, Panginoon, ng dalawang pastors, Lord. How we bless, O God, Thank you, na life. nakikita namin, O Diyos, yung Thank you, Father. inyong favor, Panginoon, Nandyan ka na. sa iyong simbahan na to, O Diyos, na dumaan man kami, Panginoon, sa dumaan kami, O Diyos, sa unos minsan, but Lord, we're so much thankful, O God, for having them, O God. Yes, Lord. We pray, Lord, that you may continue, O God, to give them strength, Lord, to stand, O God, Yes, Father. to stand, Lord, Yes, Lord. to shepherd, O God, in this church. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Carlo, O God, Pastor Don, Lord, na patuloy ka, O Diyos, na nagagalak, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbibigay, O Diyos, na knowledge, Lord, understanding, to discern, O God, your church, to discern the flocks, O God, na ipanagkatiwala mo sa kanila, O Diyos. We pray that you may continue, Lord, your triple portion of your anointing, O God, upon them, Lord. And we declare, O God, and decree, O God, that the empowerment, Lord, that it comes from you, O God, will be a powerful in their life in the name of Jesus. Yes, Father. Salamat, O Diyos, na nanggagaling lamang sa iyo, Diyos, ang aming kagalakan, Lord, na ikaw ay aming pagsilbihan, Panginoon. Yes. Nakasama sila, O Diyos. We pray for them, Lord, for the abundant life, O God, na magagamit mo pa sila, Panginoon, to spread your word, O God, to spread your goodness, Lord. Yes, Father. Salamat, Panginoon. We pray for more confident, O God, na ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos, na saan man sila, Panginoon, magiging effective sila, Panginoon. Yes, We don't know, Father God, kung kailan kami, Panginoon, magkahiwa-hiwalay, Panginoon, sa lugar na to, O Diyos. We know, Father, na we are strangers in this place, O God, but we pray, O God, that you may continue, Lord, to bless their life, O God. You may continue, Lord, to use them, Lord, mightily for the expansion of your kingdom. That the abundant life, O God, will be upon their family, Lord, back home, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. We surrender, O God. We surrender our everything to you, Lord, and we are so much blessed and thankful, O God, for having them, O God. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang hirap, O Diyos. Yes, Father. Emotion man, Panginoon, You're using me. at kanilang mga physical, Panginoon. But we're so much thankful, Father, that you are a faithful God to their life, Lord. Salamat, O Diyos. We give you praise and honor. In Jesus' name. Amen. Salamat po.